Okay, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga sa mga nanonood dito sa Justin Talk News PX. At bago tayo magsimula, paki-pindot naman yung like, then try to share, and then subscribe to this channel. If you are new to this channel, bago lang kayong nanonood, huwag niyong kalimutan pag-subscribe. Okay, so anong pag-usapan natin ngayong Independence Day? uh, Independence Day sa ating bansa. Oh. Medyo malungkot tayo dahil sa maraming pangyayari na nakikita natin sa pagkangayon. Ano ba nangyari sa ating bansa? Pag-usapan natin ang ating kalayaan. Kung nasa totoo at matiwasay na pamumuhay ba tayo, natin tinatamasa natin ang tunay na kalayaan sa ating buhay bilang mamamayan sa bansang ito. Let's not talk about yung mga masyadong malalalim na mga academic discussions about our independence. Let's not talk about our history. Alam na natin lahat yan. Alam na natin yan. Kung hindi natin natutunan sa mga schools natin, nalalaman natin through reading. So, what is important, pag-usapan natin ang sitwasyon natin ngayon. Kung totoo ba tayong may kalayaan o hinahadlangan ang ating kalayaan. Ano ba ang totoong sitwasyon natin ngayon? Walang paligoy-ligoy na salita. Hinahadlangan ang ating kalayaan. Tinatakot tayo na hindi natin magampanan o ma-exercise ang totoo nating kalayaan. At yan ang pagsabi ng katotohanan tungkol sa totoong kalagayan ng ating bansa. At yan, ayaw ng administrasyon na to na mabunyag sa karamihan in mass media. Ayaw nila malalaman ng mga tao, naramdam naman ng mga tao ang kanilang tunay na kalagayan. Nakikita natin ngayon, di ba tayo nasa diktadorya na? Lahat na ginagawa, kung anumang sangay ng ating pamahalaan ay dikta sa taas, sa Malacanang, sa bangag ng presidente at ang kanyang asawa. Yung mga cabinet secretary na yan, hindi na yan sumusunod. Wala na silang sariling diskarte para gampanan ang kanilang trabaho o posisyon sa kanilang mga ahensya. Kung hindi, lahat ay dikta galing sa Malacanang para naman isa lang ang purpose na. Ang purpose nila dyan, to perpetuate themselves in power. Napakalungkot na isipin na humantong tayo sa ganitong sitwasyon. Napabayaan na lahat ng sektor ng ating bansa sa dapat na mga tulong na dapat nila makamit. Tulad ngayon sa lindol dyan sa Mindanao, ano nangyari? Nakikita natin sa mga video, nakatanggap yung mga tao na may mga bukbuk pa yung mga bigas na binibigay. Mga lumang stock pa ng NFA ang binigay. Bakit nagkaroon ng bukbuk yan? Kung binibigay pa yan noon pa. Hindi makain ng tao yan. Sino makakain, magkasakit ka lang dyan? At yung mga ayuda na binibigay, hindi natin malaman kung ano ba ang totoong halaga. Nagpapasalamat tayo, nandyan yung OVP, the Office of the Vice President, na talagang maagap sa kanilang responsibilidad na mag-react agad sa mga disaster tulad nitong lindol na nangyari. At yung iba nating mga majority senators, majority I mean yung dito sa kampo ni Senate President Cayetano. So ano bang masasabi natin doon sa curtailment of our freedom? Kahapon lang inaresto si ex-governor Chavez Singson dahil nga sa kasong cyber libel. O dito
Inaresto siya sa Quezon City sa paratang na nirang puri siya sa mga Marcoses at binunyag niya yung mga kabalastugan, yung mga ghost project ni Sandro Marcos dyan sa Ilocos Sur. So, nakikita natin itong panahon na to, kung magsasabi ka ng totoo, ikaw ang ikukulong. Di ba malaking kabalintunuan yan? Na yung mga whistleblower ngayon, yung nagsasabi ng katotohanan na sila ay witness sa mga corruption na nangyari sa ating bansa, sila pa ang nakukulong. Ilan na bang mga oposisyon, ilagay natin oposisyon ito against the administration na to, ang binantaan, nakakulong at binantaan, sinampahan ng kaso? Napakarami na. Meron pa nga nagsabi na 40 na mahigit ang sinampahan ng kaso. Ang iba, dubli-dubli pang kaso. Si Governor Chavez Singson, walang problema dahil bilyonaryo siya. Tinatawanan nga lang niya yung pag-aresto sa kanya. After a couple of hours, nakalaya kagad siya kasi nakapag-post siya ng bill na 60,000. So, para sa kanya, maligaya siya na na-highlight ang kanyang endeavor, ang kanyang pagsisikap na talagang mabunyag ang kabalastugan na nangyayari dyan sa Ilocos, sa mga ghost project na mismo pinaratangan niya ay si Sandro Marcos ang proponent. So, nakita natin saan ang kalayaan dyan. Kabaliktaran, itong mga 18 Marines, ilan ang kaso na tatanggap na lang? 18 soldiers, 16 Marines at dalawang sundalo na army. Ilan ang sinampa na kaso laban dito sa mga magnanakaw sa mga 18 Marines na to, 16 soldiers and 2 Marines. Bago lang nagsampa si Garin kasi pinangalanan siya na nakatanggap ng malita, nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng paper bag. So, baliktad ngayon. Instead na itong mga taong pinaratangan na mayroong mga witnesses, mayroong mga videos, mayroong mga pictures na talaga sila ay tumanggap ng flood control money. Ito si Adjong. Si Adjong na yan. Di ba ito yung taga Lanao? Baka walang hiyang Muslim ito eh. Tumanggap din at nagdemanda din. Sila lahat dinimanda ang 18 Marines. Hindi katulad ng mga nakaraang mga panahon na once na magiging pinaratangan ka, tumahimik lang yung iba at tinanda ang kanilang depensa sa malapit sa expected nila na magkaroon ng investigation. Pero ngayon hindi offensive yung mga magnanakaw at defensive yung mga totoong nagsasabi at nakawitness sa ginagawa nilang mga krimen. So, saan ang kalayaan dyan? Wala nang kalayaan. Tumatapang itong mga magnanakaw dahil nga syndicated. Buong pamahalaan ang gumagalaw para sila ay protektahan. Pinoprotektahan sila ng NBI, mga pulis, pinoprotektahan sila. Mismong Pangulo protekta sa kanila. Hindi sila magagalaw ng ombudsman, ng DOJ, hindi sila makakasuhan. Kahit ilang beses namin i-mention yung kanilang mga pangalan, na-involve sila sa kaso na yan. Walang nakasampang kaso diyan sa DOJ, sa ombudsman kay Boyeng Rimulya. May mga balak na sasampahan ng kaso. Ito itong pinakamatagal na si dating Speaker Martin Romualdez. Hanggang ngayon wala pang kaso. Magtataka ka. Ngayon, kahapon nagkaroon ng investigation yung ilang mga sundalo sa 18 Marines, 18 soldiers. Particularly ito si Johnny Buduan. Alam mo yung revelation ni Johnny Buduan? Alam na natin dahil doon sa BRC, minensyonan niya yan na nag-deliver siya ng
malita. Pero ang sinabi niya noon, 5 malita lang ang dineliver niya. Pero doon sa kanyang affidavit na sinuri ng ombudsman, lumabas na 20 different sizes ng mga malita ang dineliver niya. At kanino? Kay Martin Romualdez. Pinabitin pa tayo pero alam na natin na kay Martin Romualdez. Magtataka ka, bakit hindi inimbestigahan, hindi sinabay yung ibang mga sundalo na imbestigahan? Katulad ng mga nagsabi na nakatanggap ang mga congressman na yan at minention yung mga pangalan kung sino-sino. Hindi pa yun tinatanong. Gusto nila isa-isahin, kaya gusto nila magkaroon ng individual affidavit. At doon naman sa joint affidavit, nakalagay naman lahat doon. Ang kanilang individual na mga testimony. Dapat yun ang sabihin. Kasi joint affidavit na yun, hindi na kailangan gagawa pa ng individual kung tutuusin. Yun naman yun talaga ang mga sabi ng mga magagaling na abogado. Hindi na kailangan. Titingnan lang sa kabuuan yung joint affidavit. At ito nga, nakapagtataka, talagang iipitin nila si Martin Romualdez. But, yung ibang mga congressman ay hindi pa man na-imbisiga sa tagal na sinubmit yan ng 18 soldiers dyan sa ombudsman sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Balikod. So, nakikita natin na talagang si Martin Romualdez ang kanilang target dahil ito ang inutos ng Malacanang na iipit na sila dahil nga lumabas sa mga testimony ng mga 18 Marines doon sa BRC hearing ni Senator Marcolita na talagang nag-deliver sila. Nag-deliver sila ng malita doon kay Sandro Marcos, kay Lisa Aradita Marcos at kay Bangag BBM. Sinakay pa nila ng eroplano, ng helicopter. Sinakay nila ng helicopter, dinala doon sa Paway. Yan ang mabigat na declaration. Kaya ngayon, ginagawa nila lahat para mapigilan ang testimony ng other Marines. So ito, yung pag-imbestiga nila kay Johnny Buduan, para lahat na bintang sa pagiging mastermind ay matutuon kay Martin Romualdez. But, anong sinabi ni Martin Romualdez? Kung babagsak ako, hahatakin ko kayong lahat. So, sana maging totoo yan. Sabihin niya, lahat na nalalaman niya. Pero para sa akin, di naabot sa ganyang pangyayari. Aalis na yan sa bansang ito. Lalayas yan, sigurado. Gawin niya ang tulad sa ginawa ni Saldico. Maghanap na ng lugar niya kung saan magtabo, sa tingin ko. At siya, wala nang visa sa US, kaya hindi na siya makapunta. Hindi na siya makapunta dahil na kansila na ang kanyang visa sa US. Hindi pa natin malaman kung anong definite na reason na kinansila ng pamahalaan ng Amerika ang kanyang visa. So ngayon, big possibility, mapupunta yun sa Europa or South America. Yan ang mapupuntahan yan. Hindi naman siya pwede pumunta sa China or sa Russia. Doon niyang pupunta at may mga property na yan. Lalahanin natin yung property niya na binili doon sa Spain, sa Soto Grande. Magkano daw ang kailangan? 500 million pesos in equivalent. Bibili ka ng property at bibigyan ka ng citizenship. Pwede sa Portugal, pwede sa Spain. Pwede yan na mangyari na doon siya tatakbo. But, sa akala niya, still fighting, sila ni Wing Rimulyo, hindi ako maniwala na hindi nag-uusap yan. Pwedeng gawing drama lang yan. At unti-unti nilang walain. Pero diyan sila magkakamali. Yung mga ginagawa nila, hindi na yan malilimutan ng mga tao. Iba na ngayon ang mga Pilipino. Ngayon, nakatanim na sa kanilang isipan ang panluluko, ang pagnanakaw na ginawa ng administrasyon na to. So, ito nga, kung hindi natin labanan itong
administrasyon na to sa peaceful na paraan. Kasi ginamit nila ang legal na sistema. Ang mga senador sa trooping lakson na talagang nagtulak para takutin itong ibang mga senador tulad nila Chis Escudero, ni Joel Villanueva, para na lumipat ng kampo. At ang panakot nila yung flood control. Magtataka ka nga noon sa kanyang Blue Ribbon Committee hearing under Tuta Soto at itong si Pinky Lacson. Hindi niya ginalaw yung mga congressman. Yan naman ang una niyang sinabi na dapat yan maimbestigahan. 60 plus pero wala kahit isa dahil nga dyan sa parliamentary courtesy na yan ang kanilang katuwiran. Bakit hindi nila mapatawag yung mga congressman na yan na malaking balintunuan kasi sila ang involved dito sa controversy na to, sa skandalo na to. Yun nga ang pahayag ni Senator Marcolita. Dapat sila haharap dyan sa committee na yan. Tulad ng ginawa ni Congressman Toby Chanco nung kapanahonan pa na si BRC chairman pa si Senator Marcolita. Nagpahayag na talagang merong flood control na pagnanakaw ng pera, insertions dyan sa Mindoro. Kaya na-booking yan sa pamamagitan ni Toby Chanco, ang campaign manager ng alyansa noong eleksyon ni Marcos. Ngayon, ito nga, lahat, si Mike Defensor na nagsasalita, kinakasuhan ng cyber libel. Rebellion pa nga siguro ang kinaso o cyber libel lang. Yung lahat naman nagsasalita, si Eric Siles, si General Puques, ang dami mga vlogger na dinidemanda na nagsasabi lang ng kanilang mga damdamin at kanilang pananaw tungkol sa totoong pangyayari sa ating bansa. Lahat nakademanda at sabihin pa natin na may kalayaan tayo. Wala na tayong kalayaan na magsalita. There is a threat. Kung sino magsasabi ng katotohanan, baliktad. Yung mga nagnanakaw, yun ang protektado. Tayo na magsasabi ng katotohanan, tayo ang makukulong. Ganyan ang sitwasyon natin. So, itong nangyari kay Governor Chavez Singson, ito yung latest na pangyayari. Marami pa silang balak na ipapakulong. Tulad ni Joel Villanueva, ngayon, hindi pa natupad. Siguro naghihintay lang ng session yan. Hayagan talaga nilang linabag ang konstitusyon. Yan na lang nangyari sa Senado. Na klarong-klaro sa 1987 Constitution na ang basihan diyan sa majority ay ang 24 senators na nakasaad sa ating Constitution na diyan dapat ibase ang number of majority, ang quorum na 13. Diyan ibase. Hindi doon sa hindi dumalo o absent. Doon sa Abilino naman, mayroong batas na nagsasabi na kung wala dito ang isang senador na sa labas ng bansa, pwede yung ideklara siya na hindi kasama sa bilangan for quorum. Pero sa eleksyon ng Senate President, kailangan majority doon sa number of senators, which is 24. Diba? O ngayon, marami silang ginagawang galawan na labag naman talaga sa ating Constitution yung pag-appoint ng presiding officer. At ngayon, handa na daw sila para sa impeachment case ni VP Inday Sara na hindi naman siyang Senate President. Hindi pa siya. Maghanap muna siya ng isa para maging 13 sila at siya na ang maging Senate President. At hindi naman niya kaya na mag-preside ng isang impeachment trial, kaya ang gagawin, maghahanap ng isang abogado na member din nila na si Chis Escudero, na marami nagsasabi, isa sa mga usapan na lumipat ito si Chis Escudero sa kanilang panig upang gampanan niya ang pagiging presiding officer diyan sa impeachment case ni VP Inday Sara, na labag din sa batas yung ginagawa nila. Dahil nakasaad sa Constitution na kapag lower than the President ang
magkaroon ng impeachment trial or vice president at yung mga other impeachable officers na mababa sa presidente, ang Senate President ang magpipreside. Klarong-klaro yan sa batas. Pero ngayon, binabali naman nila ang batas. Bendalo lagi sila. Nakita mo yung majority, 12 pwede na. Nakakatakot yun. Bago lang nagsalita si Win Gatchalian doon sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na nakakatakot yung practice na ginagawa nila na binabaan nila ang denominator. Ibig sabihin, ang basihan doon sa pagkuha ng majority. Galing sa 24 group, ngayon 22 na, kaya naging majority yung 12. Nalabag sa batas. Ngayon, gusto nilang ibaba yan to 18 or 20 para naman makamtan nila ang 2/3 vote para ma-convict si BP Inday Sara. At nagsalita si Win Gatchalian, nag-post siya na hindi yan legal, wala yan sa konstitusyon na dapat talaga masunod ang number of senators na 24, then ang 2/3 niyan is 16. Alam ba ninyo, yung post na yan na wala. So meron nagalit. So nasisira yung script nila, kaso yung post niya na yan, maraming nakakuha ng kopya. Ibig sabihin na nare-record nila sa ang video na yan, ang post na yan. So ibabalik kay Win Gatchalian yan. Meron din akong narinig sa other interviews niya, pwede ba yan na below 16 kung magkaroon ng pag-aati ng hindi maka-attend yung ibang mga senators. O nakakulong o wala, absent o nagtatago tulad ni Pato, pwede ba daw yan? Alam mo, iba na naman ang sagot niya. Sabi niya, pag-aralan pa yan. Talagang may plano sila. Nalabagin na naman ang konstitusyon natin. Na nakasal sa konstitusyon sa impeachment, kailangan 2/3 of all the senators, whether present or not present, as long as they are in the country. Yan 24 ang senador natin. Hindi nila yan mapasubalian. Marami silang roll call na ginawa na 24 ang sinasabi nila. Doon mismo sa pag-meeting nila, nung session nila na pinalitan ang naging acting Senate President at Senate President pro tempore. Doon sa ang Secretary General hindi nagtawag ng roll call. Isang sekretary ang tumawag, isang abogado. At minention lahat ng abogado. Lahat ng mga senators, 24 senators. So, talagang sumang-ayon sila na 24 yung senators. Hindi yung 12 na lang ang senators. Doon sa payag sa post ni Win Gatchalian, sinabi niya yung 22 ay doon lang yan sa purposes of quorum. Pero para sa impeachment, hindi pwede nababaan sa 24 ang denominator. Klarong-klaro, pero ngayon, wala na yan. Hindi na makikita yung post niya. So, ibig sabihin, may nagagalit sa kanya. Meron nagsasabi, pag sinabi mo na yan, yan masisira ang balak natin, ang plano natin. Na ganyan ang dapat natin gagawin. Kasama na yung Constituent Assembly. Kasama na yan. Sana. Sinabi mo na yan, nagpahayag ka na, kaya tanggalin mo yung post na yan. Kaya yung tinanggal. Pero alam na natin, maraming na nakakaroon ng kopya na yan. Hindi kaya kung patuloy nilang gagawin yan para makumdik si BP Inday Sara, babaan nila ang number of denominator sa pamamagitan sa pagkulong ng ilang mga senators para hindi makasama dyan sa trial na yan. Posible yan ang mangyari. At yan ang kanilang balak. Ilang beses ko na yan sinabi dito sa vlog ko na yan talaga ang target nila, na mabawasan yung 16 na numero ng mga senador na kailangan bumoto para sa conviction ni BP Inday Sara dyan sa impeachment. Kaya hindi kaya ito magsimula sa kaguluhan. Ngayon pa nga lang yung pagharang nila na magkaroon ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee sa lalabas na 14 Marines para magbigay ng kanilang testimonya tungkol naman dyan sa mga pagdi-deliver niya ng malita doon sa ibang mga tao, ibang mga congressman in particular and cabinet secretaries. Pinipigilan nila, kaya nagkaroon sila ng lockdown.
sa buong Senado. Alam mo ba ang Senado ngayon? I think up to now, garrison Senate na yan. Senate garrison. Parang garrison ng mga Hapon, so, kung saan pinagkukulong yung kanilang yung mga guerrilla noon kapanahonan ng Hapon, or yung mga kampo ng mga German noon na doon linalagay yung mga Hudyo. O parang ganun, garrison. Pinaikutan ang buong Senado ng mga pulis. Parang lulusubin na ng armadong tao yung armadong mga tao yung Senado. Ang kinatatakutan lang nila na matuloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita. Yun ang pinipigilan nila. I don't know kung ano mangyari sa Lunes. Kasi kahapon din nagpunta nga doon sa ombudsman ang Bird 18. Ngayon, itong Fearless 40 naman, wala namang sinabi si Senator Marcolita kung sa Lunes matuloy ba. Kasi kahapon, marami nagpunta sa Jinsan para mamimigay nga ng tulong, particularly si Senator Robin Padilla. Kaya isa rin yan sa mga reason siguro na hindi na nila muna tinuloy. Hinayaan na lang nila na mag-lockdown. Parang mga may diferensya sa utak. Yung sina John Vic Remulla at si Matibag NBI, Matibag, na ginogordyahan nila yung Senado sa kunwari nilang lockdown, na sabihin na lulusubin na yung Senado. Sino lulusob dyan? Kaya yung drama ninyo, booking na booking sa mga taong bayan. Alam na talaga ng buong mamamayang Pilipino, kahit anong gagawin yung pagkukubli, paglilihis, pagtatakip sa katotohanan, lalabas talaga. Sisingaw ang katotohanan dyan. Wala kayong kinatatakutan kung hindi ang revelation dyan sa bagong mga Marines na gustong magtistigo sa kabalastugan, sa pag-deliver ng mga balita sa iba-ibang hindi pa nahayag na mga congressman na nakatanggap ng malita according to the 14 Fearless Marines. So talagang nila pinipigilan ito. Hindi natin malaman kung ano mangyari sa Monday, kung ano na naman galaw ang gagawin ng pamahalaan na ito. Ngayon, meron pang 7 ng Valiant 7 na lalabas din. So ang daming nagwi-witness. So ngayon, ang mga tao unti-unti na naghihinakit, naglalabasan sa sobrang panggigipit na ginawa ng pamahalaan doon sa mga nagsasalita ng katotohanan. Gusto kong isiwalat kung sino talaga magnanakaw sa ating pamahalaan, pero pinipigilan kasi involved sila. Kaya sindikato, nagnakaw sila, pinaghati-hati nilang kayamanan ng bayan natin. Ang pundo ng nasa pagtulong sana sa mga naghihirap, sa mga pagkaroon ng solusyon sa mga problema natin, lalo na dito sa problema sa enerhiya, sa gasolina. Hindi nangyayari yan dahil ninakaw na nila yung pera. Mangungutang na naman, tayo naman ang magbabayad. Alam ba ninyo magkano bawat isa sa atin? Kasama namin yung mga bagong silang na sanggol. 634,000 na bawat isa sa atin ang babayaran natin para magkaroon ng kabayaran yung trilyones. I think 18 trilyon na utang natin. Ganyan ang utang natin. Nung kapanahon na ni Marcos, nasa 100 lang yan eh. Marcos Senior. 100 ganyan lang. Hanggang lumubo ngayon, umabot na lang 600. Itong kapanahon na ni Marcos dito, halos lumubli. Nung umalis si President Duterte, nasa 300 to 400 lang. Accumulated yan sa lahat ng presidente. Pero ngayon, umabot na ng 600 plus ang estimated na utang ng bawat isang Pilipino na nabubuhay. So yung iba na papanganak pa lang, meron na nagkaabang na 600 din sa kanila or lesser dahil dagdaga naman yung mga taong citizen ng bansa na to. So ganyan ang nangyayari sa atin. So kung sa tanong na may kalayaan pa ba tayo, wala na tayong kalayaan. Lahat na tao ay takot. Kung patuloy tayo matatakot, patuloy na masalak ang bansa natin.
at mawala completely ang ating kalayaan. Kaya dapat talaga lalabas na tayo. Ipahayag natin, tulad ng mga brave mariners na to, they exemplified true patriotism at courage na pinapakita nila, na wala doon sa mga totoong sundalo ngayon na nasa Armed Forces of the Philippines, patuloy na nagpasasa sa kanilang mga sweldo. Kahit na yung mga pulis dyan nag-work sa Senado, sino ba nagtaas ng mga sweldo na mga yan? Ang entry level nasa 30,000. Hindi ka talaga alis sa trabaho niya sa pagiging pulis, kahit na maging riot pulis ka pa, kasi may sinusuportahan ka rin pamilya. Yun ang reason, yun ang pangit, kasi sila hindi marunong manindigan kung ano ba dapat talaga ang dapat na kalagayan ng ating bansa, na magkaroon ng totoong kalayaan, na hindi nangyayari ngayon. We have never experienced under this administration true freedom. Talagang inuyurakan ng ating kalayaan sa pananalita. Salita ka, kulong ka. At itong mga ginawa nila sa mga prominenteng tao na mga kinukulong nila, sinasampahan ng kaso, ay isang threat, isang pagbabanta doon sa mga maliliit katulad natin na hindi na magsasalita, tumahimik na lang at lunukin na lang kung ano bang nakikita natin mga kamalian na ginagawa ng administrasyon ito. Dapat hindi yan mangyayari. Meron na nag-propose ng people power, pero gusto naman nila ipahamak si Vice President Sara. Hindi na mangyayari yan. Alam ba ninyo, Vice President yan si VP Inday Sara. Elected yan. Kaya kung magkaroon ng people power na siya ang mamumuno, may vested interest siya. Kasi siya ang papalit eh. Siya ang talagang totoong magmana dyan sa posisyon na yan. So, di talaga siya pwede na siya ang mamuno dyan. As a symbol lang for the opposition, for the struggle na gagawin natin, pwede si VP Inday Sara. Pero siya ang mamuno. Malaking kamalian yan. Ngayong pangalang yan sa impeachment. Na-impeach na siya, tapos kung ano mangyari, makukulong pa siya ng rebellion at sedition, wala na tayong takbuhan. Kaya yung mga payo ng ibang mga sundalo, yun, kilala ba natin yun? Totoong ano ba yun? Puro Sara yun, o ano lang yun? Baka nagpapahamak lang yung VP Inday Sara, at alam ko naman hindi susunod ng VP Inday Sara kasi napaka-independent at malawak ang pananaw ni VP Inday Sara tungkol sa bagay na yan. At marami ng beses sinabi ni Inday Sara na hindi siya makikialam dyan. Kahit na yung sigalot na nangyari ngayon sa Senado, sinabi na niya, hindi ako makikialam. Bakit? Kasi mga judges yan. This coming impeachment trial ngayon, I think June 18 ang pre-trial. Sisimula na yung pre-trial nila. Na si Win Gatchalian daw ang Senate President. Isipin mo, acting Senate President. Kaya mismo yan, acting siya dahil hindi niya talaga kayang gampanan ang pagiging presidente dahil usurpation of authority yan. Sinasaklawan niya ang totoong Senate President Senator Cayetano. Kaya nagdadalawang isip sila dahil mismo sila alam nila ang batas, but taking time sila para makakuha ng numero na guaranteed. Nakita pumirma pa siya ng voucher. Isipin mo, malaking yan, graft case yan dahil hindi ka naman ang Senate President at pumipirma ka. In the later part of this administration, kung babagsak man to, siguradong kulong ito si Win Gatchalian. Magkaroon ng maraming kaso yan sa ginawa niya. Kahit mayaman siya, tingnan natin kung hindi siya magkakaso, baka makulong pa nga yan. So nakikita natin ngayon ang laro sa pagpigil ng ating kalayaan nitong administrasyon na to. So anong gagawin natin? Kailangan na tayo lumabas. Kailangan na tayo magpahayag ng ating saloobin at itong sobrang kahirapan na nangyari sa mga pamilyang Pilipino. Sobrang na kahirapan. Kaya dapat ipakita natin ang ating disenchantment dito sa administrasyon ito.
At kung sama-sama tayong lalabas, marami tayo in a million number, I don't know kung meron pa silang chance na mamuno yan sa Malacanang kung talagang totoong ipahayag ng mga tao ang kanilang sentimento. Sa pamamagitan ng people power, peaceful people power revolution, kaya nating tanggalin yan. Basta sama-sama lang ang taong bayan na pupunta. This is very meaningful kasi ngayon magsisimula na yung maraming rallies dyan sa Lunita na may balak na i-lockdown. Saan ka nakakita ng Independence Day naka-lockdown yung Lunita? Saan ka nakakita? Naka-lockdown yung Senado. O ayaw papuntahan ng tao. Sigurado yung Quirino Grandstand ayaw na meron magtipon-tipon na gawing ano yan. Yung magpahayag ng kanilang mga sentimento. O, mahirap naman kung kasama yung Liwasang Bonifacio. At ang mga balita-balita, lalong humaba, lalong tumaas yung mga barbed wire dyan sa Mindula. Kasi expected na nila na marami magrarally ngayong araw na to. Araw ng kalayaan natin na wala na nga tayong kalayaan dyan sa Mindula. Malapit sa Malacanang. Sabihin ko lang, lagi kong sinasabi ito sa noong nakaraang taon pa, pag walang military component, walang mangyayari sa isang people power. Yan ang katotohanan. Walang mangyayari kung hindi kasama ang militar. Kaya kung puro lang tao, nagsisigawan, marami, kahit gaano karami pa, pag walang component ng military. Ito, kung wala talagang may lakas loob na pasukin yung Malacanang, I'm not insisting na gagawin yan. Hindi naman yan peaceful, nangyayari na yan. Kung talagang merong may lakas loob ng militar, tulad nangyari ng People Power 1, hindi, walang mangyari na change in the regime. Ganito lang tayo hanggang matatapos. Hindi pa nga natin sigurado kung may eleksyon. So ganito tayo mangyayari. Kaya sa kaluwagan, diretsuhin na natin itong mga military natin na nababayaran na rin. Wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Sampulan lang ko lang kayo. No? Lahat na bansa na mayroong mga ganitong sigaro. Thailand na lang, Cambodia. Kasamang Laos. Even Vietnam noon. Ganyang problema, military kaagad ang pumapasok. Ganyan ang dapat nang gagawin. Pag wala ang component na ganyan, walang mangyari. Tatanda na lang tayo dyan. Puputi na lang ang buhok natin dyan sa karali, walang mangyari dyan. Kung walang military component. Kailangan talagang may military component. Ultimo si President Duterte, nasasabi niya. Pag hindi sasama ang military, wala. Lalong papahirapan ng administrasyon na to ang mga Pilipino. Kung nandiyan pa si Browner, di katulad nila Orly Mercado ba doon, siya ang DND chief, at saka si General Reyes na bumaliktad, si Lacson huli na bumaliktad, PNP chief yan, pinilit pa nila na bumaliktad kay Iraq kasi may kaso ngayon na Dacer Corbito, yan ang kinatakutan yan. Nakapanahon ni Gloria Arroyo, nagtago yan dahil na-involve ngayon dyan sa murder na yan, Dacer Corbito case. Sinunog, pinino talaga yung mga buto-buto ni Dacer at Corbito para matrace, pero nakita pa rin. Sila Antonio Putopacio ang naging abogado ni Nakura Dacer, si Bobby Dacer, yan, Bobby Dacer, media man. Strategist, political strategist din yun. So, kung walang military component, walang mangyayari. Sa totoo lang. So, pero kung malay natin, kung lalabas na talagang ganyang karaming mga tao, lalabas ang Iglesia ni Cristo. Wala na yung JIL dahil nasa balancing na si Joel Villanueva. Ang asahan natin ang QGC at ibang party ng mga Katoliko ang sasama dyan sa rally na yan. So we hope na mangyayari yan, magkaroon na talaga ng regime change itong bansa natin in a peaceful manner like People Power 3, People Revolution 3. Pero i-exclude yung si BP Inday Sara. Dapat nang protektahan natin si BP Inday Sara. Kasi yan lang ang pag-asa natin. Kung makulong yan, wala na. Kaya mali-mali rin yung mga diskarte ng iba nating mga politiko. Hindi pinag-iisipan ng gusto. Kayong manguna.
Then, na katulad ni Cory, siya ang pina-oath as president. Ganon din nangyari kay Gloria. Iba ang namumuno sa mga rallies na yan. Then, pagdating ng, nagpalit na talaga ng regimen, ang mag-take oath as president si Bibi Inday Sara. Ganon lang. Ganon ang dapat na gagawin. Huwag yung ipahamak natin ng ating leader. So, sa tanong, kung may kalayan pa ba tayo, wala na tayong kalayan. Our freedom and democracy slowly eroding. Hanggang hindi na natin makakamit niyan, wala na. O ngayon, sabi nila, dictatorship but undeclared dictatorship. Totoo naman yan. Subukan mo magsalita laban sa pamahalaan. Anong mangyayari sa iyo? Talagang kulong ka. O kami lang mga vlogger na medyo matatapang, wala, we have nothing to lose eh. Katulad ko, I have nothing to lose. Sige. Para sa huling hininga natin, ay may tulong naman tayo sa bansa ito. Diba? Tagal nating nakipaglaban sa mga katiwalian. At ngayon, ito na talagang pinaka-major na battle natin, itong administrasyon na to. Kasi never in history na ganyan ang nangyari. Sobrang pagnanakaw. Sabi pa nga ni Senator Cayetano na ito ang biggest heist pagnanakaw sa buong history ng Pilipinas. At kung hindi natin ito ma-resolve, talagang babagsak ang Pilipinas. Baka maging Laos na tayo or mababa pa sa Timor-Leste mangyayari sa atin. Ang dami na nagsasara ng negosyo. Ang daming ayaw na nila. They're just living for survival. Tulad natin dito, maraming dito na lang mga tao, hindi malaman kung saan ang susunod na pagkain, susunod na almusal o susunod na tanghalian, kung saan nila hahanapin. Ganyan kahirap ang Pilipino ngayon. At nakakaawa yung mga tao na to. So, ito nga, ulitin ko, wala nang kalayaan ng Pilipinas. Kalayaan ay tulad ng Amerika. Mumurahin yung mga presidente. Sasagutin ka lang ng presidente kung gusto niya. Ganyan ang totoong kalayaan. Anong sasabihin ng tao? Wala. Free ka to say what you want to say. Yan ang sa US na ina-adapt natin ang sistema nila, presidential form of government. Do sila, federal system. Pero tayo, halos ganyan ang sistema natin. At malungkot dahil sa tagal na natin naging independent, na hindi naman ang independence natin pinaglaban natin, sa totoo lang, na silver platter binigay ng Amerika sa atin. Yan ang katotohanan. Wala namang revolution na nangyari after the US granted ng freedom natin. Kaya hindi talaga yun totally free. Talagang wala tayong totoong freedom dahil hindi natin pinaglaban yung kalayaan natin. Binigay sa atin. Kaya sila patuloy na nag-dominate sa bansa natin hanggang ngayon. Hindi tayo makaangal. Di katulad ng ibang bansa na talagang pinaglaban. Pinaglaban nilang kanilang independence. Tulad ng Vietnam. Pinalaban nila yung US. Kinalaban nila. Ngayon, China, kahit na yun nag-sponsor ng laban nila sa gera nila with the US. Pero ngayon, ayaw nila napapasok ang China sa kanilang soberenya. Nabaliktad sa atin. Binibinta natin ang soberenya natin. Tayo pa nagbibigay ng pera para ang isang presidente ay makukulong. O yun na nga. Itong pinaka-prominenteng tao na magpatunay na wala na tayong kalayaan at katarungan sa bansang ito. O yun, pagkakulong ni President Duterte. Ang pagkakulong ni Pastor Kibuloy. Ang daming nakakulong. Ang pagparatang nila kay Bantag. Pagkakulong ni Arnie Tives. Ang dami. Itong pagbigay ng warrant of arrest nila ni Bato. Na ngayon, gusto na recognize ang foreign na warrant of arrest. O saan ang soberenya ng Pilipinas? Wala na. So wala na talaga tayong tunay na kalayaan sa bansa nito. So, siguro hanggang dito na lang tayo para sa episode na to. Malungkot na independence day natin na linakdown yung Malacanang at Senado. Malacanang, Senado at saka yung Quirino Grandstand, lockdown daw. Sana naman hindi. At ang Senado, naka-lockdown. Kita mo yan.
Saan ang freedom natin dyan? So I hope we continue on fighting to have a peaceful regime change dito sa bansa na to, at makanta natin in the future ang totoong kalayaan, ang totoong freedom, at maitaguyod natin ng tama ang ating demokrasya at palaguin natin ang ating demokrasya sa bansa nito. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PX, at I hope you have a happy holiday ngayon, Independence Day. Whether it's meaningful or meaningless para sa inyo, enjoy na lang ninyo with your family. Alam naman natin na pag mga ganitong pagkakataon, lahat nagpupunta sa mall, kumakain, yung mayroong pambili ng pagkain, at iba nag-enjoy with their family. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. Before leaving this channel, pakipindot naman yung like lang, like naman. Then try to share this video, at kung bago ka lang dito sa Justin Talk News PH, pakipindot ng subscribe. Maraming salamat sa inyo, at God bless. Happy and happy Independence Day sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po.